Hi guys, kamusta? This video is for OFW. Umuwi ako ng Pilipinas and nakakuha ako ng OEC, which is yung may bagong Pilipinas na logo. Ito kasing luma kong OEC. Gusto ko lang gumawa ng bagong tutorial. Matagal na kasi yung last upload ko nung December pa. Anyway, kung hindi ka familiar sa OEC, ito yung exit clearance ng isang OFW, either balik manggagawa, na nagbakasyon at babalik na ng abroad, or direct hire OFW. So, kailangan natin tong OEC kapag lalabas ng Pilipinas. Kung wala tayo neto, pwede tayong ma-offload. Ano ba yung mga requirements? Syempre, kailangan mo ng employer at trabaho abroad. Next naman is verified work contract, account online sa DMW, which is nandito sa part 1 ko. Pwede nyo panoorin kung paano gawin yan. So, ito yung mga tatlong mahalagang bagay na kailangan mo. Okay, let's start. Mag-online at bisitahin yung website ng POEA or DMW, which is onlineservices.dmw.gov.ph. Click Let's Go, tapos scroll down, ilagay nyo yung email and password nyo sa DMW. Ngayon, kung wala pa kayong account guys, kailangan mo lang naman i-click to at mag-register. Tapos ilagay yung full name, birthday, and email nga. Pwede nyo naman panoorin yung isang video tutorial ko. Part 1. So, andyan yung full process. Panoorin nyo na lang. Ngayon, kung meron na kayong account, magla-login na lang tayo. Ito yung dashboard. Laging lumalabas to guys, yung pag-ibig. Pero ipapakita ko sa video na to na hindi nyo kailangan ng pag-ibig number para makakuha ng OEC. But anyway, i-close nyo lang to. Next naman, kailangan nyo i-upload yung passport photo, profile picture nyo, profile photo. Sa loob naman ng profile, kailangan nyo sagutan yung weight, height, civil status, mobile number, phone number, address, pangalan ng magulang or nanay, mag-upload ng passport details, and isang beneficiary. Basta under yan ng family mo. Hindi ko na rin itatalakay lahat to guys. It will be in my other tutorial, which is part of paano mag-update ng profile. Para maikli lang yung video, punta na tayo sa balik manggagawa. OFW na umuwi ng Pilipinas, lalabas na, pabalik abroad. Direct hire, iba yung proseso nyo guys. Under kayo nga ng direct hire button. Take note lang no, kapag bagong create yung DMW nyo, dapat maghihintay kayo ng 24 hours bago nyo sundan yung video na to. So let's say nakalipas na nga yung 24 hours. Okay, if you notice, itong passport data is available, naka-green, so okay yan, walang problema. Pero yung pag-ibig number kulay pula, di ba? Ibig sabihin may error. Kasi nga, tinanggal ko guys yung pag-ibig number ko dito sa loob ng profile. Just to show you na hindi mo kailangan ng pag-ibig number. And then press next. Ilagay nyo na yung flight date nyo pabalik ng abroad, hindi yung pauwi ng Pilipinas. Sa flight date na to, dito kasi magbabase yung 60 days validity ng OEC mo. Ito yung may kita mong valid exit date. Yun yung expiration ng OEC mo. And then yung sinabi ko nga, dapat nakalipas na ng 24 hours bago mo gawin to. So base nga sa flight ticket ko, pipiliin ko yung May 11. Ito yung e-registration account nyo. Ito yung pinaka-record nyo sa POEA. Kaya mahalaga na updated yan. Full name, passport, dyan yung pangalan ng employer mo, anong trabaho mo, and so on. So pag scroll down nyo, dapat naka-green lahat yan. OFW principal, country, and position. So first question, pareho ba ng employer or company kung saan ka nagtatrabaho? Hindi naman ako nagpalit ng employer, same lang yung company. Nababalikan ko sa Singapore, ang sagot ko, yes. Pangalawa naman, pareho ba ng bansa kung saan ka magtatrabaho or babalik abroad? Same din naman, Singapore ang balik ko as an OFW. Siyempre yung sagot ko is yes. Third question, pareho ba ng trabaho mo sa Singapore? Pareho ba ng work mo? Kung ano yung nakalagay sa work visa, ang sagot ko is yes. Walang nabago sa job title ko or job position. And then last question guys is confirming lang kung tama ba lahat ng sagot mo at hindi ka nagkamali or hindi ka nagsisinungaling. So syempre, ang isasagot natin ay yes. And ganito lang kadali makakuha ng bagong OEC. I-click mo lang tong View OEC. Last time, ito yung Print OEC. So, yung information dito sa baba ng View OEC, pareho lang yan ng laman ng OEC. Kaya dapat, ito palang part na to, tama na lahat. Same employer, same job title, same job site, lahat pareho. I-save mo na lang yung document mo ng OEC, maglagay sa cellphone, at mag-print ng 2 kopya, just in case. Pero isa lang naman ang kailangan nyo guys sa airport. At ginamit ko rin yan para makuha yung refund ko na 550 pesos sa NAIA. Terminal fee refund actually. Pwede mangyari sa inyo to guys, no? Kapag hindi lumabas yung View
OEC, napunta kayo dito sa transaction type, yung merong change employer, change job site, or tourist to work visa. Ito yung mga dahilan. Kagagawa nyo lang ng account nyo, or first time yung kukuha ng OEC. Pwede rin naman, wala pa kayong record online, ibig sabihin never pa kayo nag-register. Or agency yung gumawa ng OEC nyo, tapos gumawa kayo ng bagong account. So maraming factors yan guys, kung bakit hindi lumalabas yung view OEC. Pwede nyo sundan yung next video ko, which is part 4. Kung meron kayong problem, which is change employer, change job site, panoorin nyo na lang guys. Ang gagawin nyo kasi, kailangan nyo ipa-verify yung work contract nyo sa Philippine Embassy para magka-record si POEA. Kung na-verify naman yung account nyo at hindi lumalabas yung view OEC, ibig sabihin, kailangan nyo talagang dumaan ng POEA para ma-release ang OEC nyo. Yun lang guys. Kung meron nga kayong tanong, just comment down below or watch my other videos. I'm sure makakatulong to sa mga problema nyo sa OEC. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.